Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal na mga magulang, mga mahal na kapatid at kababayan. Kami po ay mga ngaral sa Islam, mga misyonaryong mga Muslim, na kung saan po ay magbibigay lamang po kami sa inyo ng kaalaman hinggil po sa Islam. At meron po tayong mga libre kung gusto sa inyong gustong magkape dyan, gatas. Meron po tayong libre dito. Kung gusto nyo magtanong, ay welcome po kayo na magtanong sa amin, ha? Basta po kayo magtanong, meron tayong libreng gatas, kape, at biskwit. At meron po tayong bigas na libre. Basta magtanong sa Islam. Kahit po anong klaseng tanong po ay welcome po kayo na magtanong. Wala pong problema. Kasi po, ako na nagsasalita dito sa inyong harapan ay dati pong Kristiyano. Dati po akong Katoliko. Kaya po, welcome po ang lahat na magtanong sa atin, no? Patungkol sa relihiyon. Kahit na sa loob ng Kristyanismo ay pwede pong magtanong sa atin, no? At ang magtatanong, ulitin ko, meron tayong libreng bigas. Almost 2 kilos po ito. At meron po tayong libre na kape, gatas at biskwit, no? Kung sino sa inyong gusto magmirinda, meron po tayong libre dito, inshallah. Wala pong bayad ito. At meron din po tayong mga free books, libreng babasahin. Ito po ay para sa inyo mga mahal na magulang. Sapagkat kami pong mga Muslim ay tungkulin po namin sa inyo na ibahagi ang katotohanan dahil po hindi po kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi namin hinahangad para sa inyo kung ano yung hinahangad namin sa aming mga sarili, no? Gusto namin ng kaligtasan, gusto namin ng paraiso, ay gugustuhin din namin para sa inyo mga magulang. Kaya mga kabataan, mga estudyante, mga magulang, ulitin ko, kung gusto sa inyong magtanong, may tanong po kayo, may libre tayo dito na pakape, gatas at kabiskwit. At bigas din po. So ako pala si Brother Abdul Qadir. Ang pangalan ko po dati nang ako pa'y Kristiyano ay Renato. Ako po'y tubong, ibig sabihin, lumaki po akong pagiging isang Katoliko na nag-Muslim po ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh po. Nung ako po'y nagtrabaho bilang isang OFW. At kami rin po ay taga Marikina, taga Tumana po kami. At meron din po kaming simbahan o bahay dasalan ng mga Muslim, tinatawag na moske, sa Barangay Silangan sa San Mateo. So ang aking ibabahagi sa inyo mga magulang ay patungkol po sa tinatawag na Islam. Ang Islam po na relihiyon dito sa ating bansang Pilipinas ay marami po tayong naririnig na mga hindi kaaya-aya na mga balita. Hindi po ba? So ito yung bigyan natin ng linaw at pagpapaliwanag kung ano ba talaga ang Islam. Sapagkat ang Islam parang estranghero sa atin dito sa Pilipinas, hindi po ba? Parang bibihira lang tayo nakarinig patungkol sa Islam. At pagkakataon po ngayon na mayroong mga ngaral sa Islam, tulad ko, dating Kristiyano, dating Katoliko, na magpapahayag sa inyo kung ano ang tunay na mensahe ng Islam, at magtanong kayo, may libre pa kayo ditong kape, gatas, bigas, at biskwit, no? Kung gusto nyo naman, pera, 100, pwede rin. 100 ibibigay ko sa inyo. Kasi po, ipagpauna ko po, kaming mga Muslim po, kapag kami mga ngaral, ay hindi po kami humihingi sa inyo o sa mga tao ng anumang mga love offering or donasyon, pagkos kami pa po ang magbibigay sa inyo kapag kayo po ay magtatanong sa amin. So kami pala ay membro ng SPAG, Salam Police Advocacy Group sa Camp Crame, at tayo po ay under ng National Commission on Muslim Filipinos sa Office of the President.
So kami yung mga ngaral sa Islam, mga Muslim na legit po tayo, legal po tayo. Meron po tayong Sikh registration at ano pang mga legalized na mga papel. At tayo rin po ay nagkakasal. No? Meron po tayong license sa PSA sa pagkakasal po. At tayo rin po ay imam. Miyembro po tayo ng Imam Council of the Philippines. Sa buong Pilipinas, miyembro po tayo ng imam. Ibig sabihin ng imam, para siyang katumbas ng pari sa Kristyanismo pa. Imam dito sa ating bansang Pilipinas. Ako po, miyembro po tayo doon. So legal po tayo, legit po tayo mga magulang na mga ngaral po sa pananampalatayang Islam. So ang aking idadagdag, yung patungkol sa Islam. Ano po ba ang Islam? So ang Islam po, mga mahal na magulang, meron po itong tatlong kahulugan sa wikang Tagalog. Ang ibig sabihin po ng Islam ay ganap na pagsuko, ganap na pagsunod, ganap na pagtalima sa kalooban sa Diyos. In English, what is Islam? Islam is complete submission, complete obedience, complete surrender to the will of the God, the Almighty Creator. Yun po ang hulugan ng Islam. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. So, siguro wala kayong naririnig na relihiyon sa balat ng lupa na ang kahulugan pagsuko sa kalooban sa Diyos. Isurrender natin ang ating kalooban sa Diyos na tagapaglikha. Ang kahulugan sa Arabic, Islam. Kaya po ang Islam po, mga mahal na magulang, hindi po ito kahalintulad sa ibang mga relihiyon na ating pagmasdan. Ang mga relihiyon na ating nakilala, katulad halimbawa ng relihiyong Budaismo, ang relihiyong Budaismo ay hinango lang po sa founder na si Gautama Buddha. Kaya mula sa pangalan ni Buddha, ang relihiyon ng mga Inchik ay Budaismo or Budaism. From the word Buddha. Buddha, Budaism. Ang relihiyon naman Kristyanismo sa bansa nating Pilipinas, ang Christianity, ito po ay nagmula sa ugat na salitang Christ. Kaya Christ, sa pangalan ni Jesus Christ, ang naging relihiyon ay Christianity. Kristiyano, nagmula sa pangalang Kristo. So may pinagmumulan mula sa pangalan ni Jesus Christ, kaya ang relihiyon Christianity. At 98% sa atin sa Pilipinas, ang sinasamba ay si Jesus Christ. Sapagkat nanggaling sa kanyang pangalan ang relihiyong Christianity. Pero ang Islam, mga magulang, wala pong pinagmumulang pangalan ng tao, tribo o anumang bagay. Bagkus ang Islam po ang nagpadala at naglikha at nagbigay sa atin ng Islam ay ang dakilang tagapaglikha. Ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na naglikha sa atin. Siya po ang nagtatag, nagkaloob ng Islam. Kaya po ang Islam, wala pong pinagmumulang bagay, pangalan ng tao, tribo po, wala po. Bagkus ang Islam, inangkin ito ng Diyos, ng dakilang lumikha sa ating lahat, ang Panginoong Allah, ng Islam na reliyon, mga magulang, ito ay saganang galing sa Kanya. Ating kung mababasa sa banal na Quran, ang banal na Quran, mga magulang, ito po ang huling kapahayagan. Hindi po ba sa Bible, merong Old Testament, may New Testament, meron tayong Final Testament na ating nakaligtaan. Ito po ang banal na Quran. Ang huling testamento ng Diyos na tagapaglikha na kanyang ipinababa dito sa lupa sa pamamagitan ni Propeta Muhammad para iparating ang mensahe ng kaligtasan. Kaya po sinabi ng Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah, Inna dina indallahil Islam. Ibig sabihin, mga magulang, sabi ng Diyos at katiyakan, ang Islam na relihiyon, pagsuko sa kalooban sa Diyos, ito ang relihiyon ng Diyos. Pagsuko sa Kanya, pagsurrender sa tagapaglikha, pagsamba lamang direct sa dakilang tagapaglikha. Yan po ang kahulugan ng Islam. Kaya po ang Islam, mga magulang, hindi ito bagong relihiyon. Dahil ang akala natin ang Islam ay relihiyon lamang na itinatag ni Prophet Muhammad, hindi po, mga magulang.
Ang Islam po, wala pa ang mundo, wala pa si Adan, wala pa lahat nandito sa mundo. Ang Islam nandito na po na relihiyon. Bakit? Ito kasi ang pagsuko sa Diyos. Nilikha ng Diyos, ang Panginoong Allah, tayong mga tao. Binigyan tayo ng gabay. Sino yung gabay natin? Ang lahat ng mga propeta. Ang lahat ng mga propeta, Islam ang kanilang relihiyon. Bakit? Dahil lahat ng mga propeta, magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesus Christ, pati si Muhammad, ang huling propeta, mapasa kanila ang pagpapala. Lahat sila ng mga propeta, sumunod, sumuko, tumatalima sa kalooban sa Diyos. At yun po ang kahulugan ng Islam. Kaya po lahat ng propeta, maging si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ sa Islam, ang pangalan niya ay Isa ibnu Maryam. Jesus, anak ni Birhing Maria. Ang dalang katuruan ni Jesus Christ, kanyang pananampalataya, ay pagsuko sa kalooban sa Diyos. Kapag inarabik natin to, Islam. Di ba sinabi ni Jesus, sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Ang pagsunod sa kalooban sa Diyos, kapag atin itong inarabik, ang tawag nito Islam. Kaya nga sabi ni Jesucristo, if you love me, follow me. Kung mahal nyo ako, sumunod kayo sa akin. So ano yung Pangulong Kautusan ni Jesucristo? Ang kanyang Pangulong Kautusan, sabi niya, makinig kayo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, iisang Panginoon lamang. So yun ang sabi ni Jesucristo, may nag-iisang Panginoon lamang. Kaya isuko natin ang ating sarili sa Diyos sa tagapaglikha, mga magulang. Kung may tanong po kayo, pwede po kayong lumapit dito at hihinto ako sa pagsasalita. Tulad ng nakalagay dito, ask about Islam, free coffee and milk, biscuit at rice, bigas. Libre po yan ha. So ganun po sa Islam, mga magulang. Ipagpatuloy natin, ang Islam na relihiyon ng lahat ng mga propeta. Dahil ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay sumuko sa kalooban sa Diyos. Lahat ng mga propeta, sumasailalim sa pagsunod sa kalooban sa Diyos. At yun ang kahulugan ng Islam. Kaya nga ang Islam hindi bagong relihiyon. Bagkus, alam niyo po mga magulang, nung tayo ipinanganak sa ating nanay, Islam na po ang relihiyon ng sanggol. Tayong lahat, without exemption, lahat tayo Islam ng relihiyon natin nung pinanganak tayo sa ating nanay. Pero, paano tayo nawala sa Islam? Dahil sa ating mga magulang, tayo ay kanilang pinabinyagan. Dinala tayo sa simbahan, di po ba? So bakit nagiging Islam ang bata na sinilang? Lahat ng relihiyon, Islam na ang bata na ipinanganak na kanyang nanay. Dahil ang kahulugan ng Islam, pagsuko, pagsunod, pagsurrender, pagtalima sa kalooban sa Diyos. Likas sa atin, nung pinanganak tayo sa ating nanay, naniniwala tayo sa Diyos. Naniniwala tayo na iisa lang ang Diyos. Yun po ang Islam. Kalikasan, paniniwala sa nag-iisang Diyos, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ito po ang Islam na relihiyon. Kaya sinabi ng Diyos ni Allah sa banal na Quran, wa aqimi wajhaka lilladina hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Ito yung Arabic po, mga magulang. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, at kayo o mga tao, humawak kayo ng mahigpit sa likas na relihiyon, ang pagkilala sa nag-iisang Diyos, paniniwala na ang Diyos nasa itaas sa kalangitan. Islam po ang kahulugan niyan, mga magulang. Hawakan yung mabuti, huwag na huwag kayong hihiwalay dito sa likas na relihiyong Islam. Pagsuko sa kalooban sa Diyos. Pero nung tayo'y pinanganak sa ating nanay, wala tayong kamuang-muang, di po ba? Hindi tayo pwedeng magreklamo sa ating mga magulang kung anong gagawin sa atin. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahat daw ng sanggol na ipinapanganak, sabi ni Prophet Muhammad, ang huling propeta, ay ipinanganak sa likas na relihiyon. Ang pagsuko, pagsamba sa nag-iisang Diyos.
Ngunit ang ating mga magulang, anong ginawa sa atin? Tulad ako, nung maliit pa ako, dinala ako sa simbahan. Anong gagawin ng aking mga magulang doon? Anong gagawin nila sa atin? Pinapabinyagan tayo. Dinala tayo sa simbahan, pinapabinyagan tayo. Kaya nga ang pare, kapag nagbinyag, ginagawa ng pare, ginubuhusan niya ng ulo ang bata ng holy water, tapos kukuha siya ng langis, ikukrus sa noo, at sasabihin ng pare, bibinyagan kita o sanggol, bigyan ng pangalan ng sanggol, sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Simula sa oras na ito, ikaw sanggol ay nagiging isa ka ng ganap na Kristiyano. So malinaw po mga magulang, naging ganap tayo na Kristiyano, doon lang po pagkatapos tayong pabinyagan. Sa ibang reliyon, ilulublob tayo sa tubig. Doon pala tayo nagiging Kristiyano. Pero nung hindi pa tayo bininyagan or dinala sa simbahan, meron tayong likas na relihiyon, ang pagsuko, pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos. Ito po ang relihiyong Islam. Submission to the will of God, the Creator. So ang sinasamba naming mga Muslim ay ang Allah. Ang Allah po mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang naming mga Muslim. Hindi po. Bagkus ang Allah po, siya po ang Panginoong tagapaglikha. Creator. The ultimate Creator. Yan po si Allah. Sinasabi na naming Allah ang Diyos dahil nga ito yung kanyang personal na pangalan. Ngunit kung ating ihambing sa wikang Tagalog, siya ang Panginoong tagapaglikha na lumikha sa lahat ng bagay kabilang na tayo. Kaya sa Islam, ang turo dito, kung sino ang lumikha sa atin, nagkaloob ng ating buhay, babawi ng ating buhay, sa Kanya lamang tayo sasamba mga magulang. Wala nang iba pa. Dahil iisa lang po ang Creator, iisa lang po ang Diyos, iisa lang ang Panginoon, iisa ang tagapaglikha. Kaya pagdating sa pagsamba, dapat direct tayo sa Kanya. At siya po si Allah. Bakit namin tinatawag ang Diyos sa pangalang Allah? Dahil po siya po mismo ang nagpakilala sa Kanyang sarili. Ang Diyos mga magulang hindi bababa sa lupa para magpakilala sa atin. Gagamit siya ng mga propeta. Kung ating pagmasdan si Propeta Moises, kilala natin. Nung umakyat si Moises sa Mount Sinai upang kunin niya yung 10 Commandments, 10 utos, di ba may 10 utos? Nakaukit pa nga sa labas ng simbahan ito 10 Commandments, Decalogue. Ito ang inakyat ni Propeta Moises sa Mount Sinai upang kunin niya ang 10 kautusan. Doon po sa Mount Sinai, nagpakilala po ang Diyos na tagapaglikha, boses lamang, hindi makikita, sapagkat hindi kailanman makikita ang Diyos. Boses lamang at nagwika siya kay Propeta Moises na ating mababasa sa banal na Quran, ang original na Arabic na teksto, sabi ng Diyos dito, Ya Musa, O Moises. Palingon-lingon si Moises, wala man sa nakitang tao, pero boses lamang. Sabi ng Diyos, Innani ana Allah. Katotohanan, Moises, ako nga si Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos, walang Panginoon na tunay, maliban ako lamang. Di ba? Kung ating babalikan ng 10 utos sa loob ng Biblia, sa Exodo 20 verse 3, ganun din po ang nakasaad katulad sa Quran. Ang pinakapangulong kautusan sa Biblia, sa labas ng simbahan, nakaukit doon, ang una doon at original na kautusan doon, sinabi ng Diyos, Ako ang inyong Panginoong Diyos. Huwag na huwag kayong magkakaroon ng iba pang Diyos liban lamang sa akin. Di ba? Ang Diyos mismo nagsabi na huwag daw tayong gumawa pa ng ibang Diyos. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos, kundi siya lang na nag-iisa. Ito yung katulad sa banal na Quran na sinabi ni Allah, La ilaha illa ana. Walang Diyos, walang Panginoon, kundi ako lamang. Bakit? Iisa lang po ang Diyos, mga magulang. Ilan po ba ang Diyos? Di ba isa lang? Kaya, pag sumamba tayo na higit pa sa isa ang Diyos, mali na yon. Kasi sinalungat natin ang sinabi ng Diyos na siya'y nag-iisa lang. Ngunit ang nag-iisang Diyos,
Hindi po tatlong persona. Dito to ay nagkakaiba. Kasi sa ibang relihiyon, tinuturo na isa lang ang Diyos, ngunit pag tinanong mo, mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Tatlong Diyos ang ibibigay sa atin. Sa Islam, when we say God is one, absolutely one. Kapag sinabi natin isa lang Diyos, talagang iisa lang. Hindi na nanganganak, kasi pag nanganak ang Diyos, dadami na ang Diyos natin. Magkakaroon na ng apo yan. Kasi nga, kapag nagkaanak, lumaki yun, nag-asawa yun, magkaanak din yun, apo na ang tawag doon. So marami na ang Diyos. Kaya sa Islam, pinanatili namin na dalisay na iisa lang po ang Diyos, wala na pong iba pa. At sa pangalawang kautusan sa Ten Commandments, sabi doon, huwag kayong gumawa ng mga larawang inanyuan na inyong paglilingkuran. Sa ilalim man ito sa tubig, sa ibabaw sa kalupaan at sa kalawakan, sapagkat ako ang Panginoon na mapapanibughuin. Nagsisilos daw siya kapag meron pa tayong ibang sinasamba. Kaya po mga magulang, kaming mga Muslim, kami po ang tunay na sumusunod sa mensahe ng lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesus Christ, Muhammad, lahat sila iisang Diyos lamang ang sinasamba nila. Iisang Diyos lamang ang tagapaglikha lamang na si Allah. Yun po ang aming ipinagpatuloy sa inyo mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po na mga tao na nilikha ng Diyos. Nilikha niya tayo para sambahin natin siya. Hindi tayo nilikha ng Diyos o ng Allah para magpakasaya lamang, para magpakayaman, para mag-asawa. Hindi yan ang purpose ng buhay natin. Para magpayaman, hindi yan purpose ng buhay natin. Lahat ng anumang nalikom natin sa mundo na pinaghihirapan, napundar natin, pag namatay tayo, iiwanan natin lahat yan. Hindi natin mababaon sa hukay ang ating mga kayamanan. Pati pamilya natin, mga anak, asawa, iiwanan natin yan. Kaya dapat nating malaman na nilikha pala tayo ng Diyos, ng Allah, para sumamba lamang sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah, unang Diyos sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang ibig sabihin mga magulang, sinabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, at hindi ko nilikha ang mga engkanto, ang mga tao, liban lamang na sambahin nila ako. Sumalinaw po mga magulang. Nilikha tayo ng Diyos upang sumamba sa Kanya. Kaya nga sa First Commandments, malinaw huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kayong gumawa ng ibang Diyos sa harap ko. Sapagkat ako ang Diyos na naninibugho. Nagsisilos ang dakilang tagapaglikha. Kaya kaming mga Muslim po, mga magulang, ibinabalik namin kayo sa tamang pagsamba, tamang pagkilala sa Diyos na tagapaglikha. Sa lumikha lamang tayo sa samba. Huwag tayong sumamba sa mga kapwa nilikha natin, katulad nating nilikha, ay hindi po nararapat. Pasintabi po, ang dapat sambahin po ang Creator, ang tagapaglikha po sa lahat. Dahil po, utang natin sa Kanya ang ating mga buhay. At kapag namatay tayo, babalik rin tayo sa Kanya. Bakit tayo sasamba pa ng iba? Na iisa lamang ang Diyos. Yan ang sabi ng mga propeta, wa ilahukum ilahun wahid. Sabi ni Jesucristo, ni Moises, ni Abraham, at ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon, ay nag-iisang Panginoon at Diyos lamang. So yun po mga magulang, isinugo ang mga propeta ng nag-iisang Diyos na si Allah na merong dahilan at purpose mga magulang. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit isinugo ang mga propeta? Bakit isinugo si Jesucristo na dakilang propeta? Si Propeta Moises, si Propeta Abraham. Ano ang sabi ng Diyos na si Allah? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا an ni'budullaha wajtanibut tagut. Ang ibig sabihin mga magulang, sabi ng Diyos, ng Panginoong tagapaglikha, ang lumikha sa ating lahat,
ang Panginoong Allah. Sabi niya, at aking isinugo ang mga propeta magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Solomon, David, Jesus Christ at si Muhammad. Anong dahilan? Illa liya'budun. Para sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos, mga magulang. Kung sino ang naglikha sa atin, lumikha ng kalangitan, kalupaan, lumikha sa ating lahat, doon lang tayo sasamba sa Kanya. Dahil ang likas nating paniniwala, pagsamba sa nag-iisang Diyos, paniniwala sa nag-iisang Diyos. Kaya po sa pananampalatayang Islam, ang pinakamataas na turo, mga magulang, ay sinabi ng Diyos na si Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ng dakilang tagapaglikha sa malapit na kahulugan, dahil Arabic yung sinabi ko kanina, dahil si Propeta Muhammad, Arabo siya, at ang pinahayag sa kanya na kapahayagan ang Quran, ito ay wikang Arabic. Dahil kung anong lingwahe ng propeta, ganun din ang lingwahe na ipapadala sa kanya na kapahayagan, mga magulang. So sinabi ng Diyos, ng Panginoong Allah, dapat sabihin mo, Muhammad, sa mga tao na walang Diyos, walang Panginoon, na karapat dapat sambahin, liban lamang ang Panginoong tagapaglikha. Ang Creator lamang ang nararapat sambahin, at siya si Allah. Kaya po, ito yung aming pinaparating namin sa inyo, mga magulang. Ako po, dating Kristiyano, dating Katoliko. Nag-Muslim po ako sa Saudi Arabia nung nag-abroad ako. Doon ko po nalaman ng Islam. Noon, dati, nung nandito pa ako, hindi ko pa alam ng Islam, galit ako sa mga Muslim. Malayo ang loob ko sa mga Muslim. Bakit? Dahil sa mga bali-balita, na kapag merong magbalita sa TV, sa radyo, ganito ang kanilang sinasabi. Isang Muslim nagnakaw at pumatay ng gahasa. Bakit sinasama ang salitang Muslim? Bakit may Muslim doon? Bakit hindi pangalanan sa kanyang pangalan? Dapat kung anong pangalan niya, dapat yun ang itawag sa kanya. Huwag idamay ang Muslim. Kasi ang Muslim, hindi ito isang tao. Pag sinasabi mong Muslim, buong mundo, apektado dito. Bakit dinadamay ang relihiyon? Pero halimbawa, kapag Kristiyano ang nagkakasala, sinasabi lang ng nagbabalita sa TV, sa radyo, na si Juan de la Cruz, na isang karpintero, nagnakaw at nakapatay. Bakit pag sa Muslim, isang Muslim nagnakaw at pumatay? Ngunit kung sa kabilang banda, sa Kristiyano, wala tayong marinig na ganitong pagkakapahayag. Si Juan de la Cruz na isang Katoliko o isang born again o isang Iglesia ni Cristo, nagnakaw at pumatay. Wala. Pero nung nag-abroad ako, pumunta ako ng Saudi, hindi ko po nakikita yung mga masamang bali-balita patungo sa Muslim. Napakabait na mga Arabo. Napakamaawain, matulungin. Kaya nga, isa sa dahilan bakit nag-Muslim ako, dahil sa kabutiang loob ng mga Arabo, pangalawa, nakita ko sa Islam ang dalisay at malinis pagdating sa pagsamba sa Diyos. Dahil ang turo ng Islam, kung sino ang lumikha sa atin, doon lang tayo sasamba sa Kanya. Kung sino ang Diyos ni Adan, na unang tao, kung sino ang Diyos ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus Christ, yun din ang Diyos natin. Hindi na tayo maliligaw, di ba? Kung nalilito tayo kung sino ba ang Diyos na dapat sambahin, simple lang, mga magulang. Kung sino ang sinamba ni Jesus, di ba si Jesus sa kanyang panahon, nagdarasal si Jesus? Assalamualaikum. Si Jesus na nanalangin, umiiyak, humihingi ng tulong. Kung sino ang sinamba ni Jesus, mga magulang, yun po si Allah. Yun po ang dapat nating sasambahin. Hindi po tayo dapat sasamba sa katulad natin na mga nilikha. Kasi ang nilikha. Ang tagapaglikha, magkaiba po yan. Libre lang yan, sir. Pagka gusto nyo magkape, sir, may libre tayo ang kape. Ha? May libre tayo. Balik Islam si brother, alhamdulillah. Saan kayo nagbalik Islam, brother?
Purok Uno sa Silangan, sa Buntong Palay. Taga doon din kami, brother. Taga Villa Anita kami. Pero may bahay rin ako dito sa Marikina, sa Tumana. No? Mashallah. Kay Imam Nuruddin. Alhamdulillah. So meron tayong masjid, brother, sa Villa Anita. No? Maaaring pumasyal ka doon. Kung gusto mo mag-aral sa Islam, may pag-aaral po tayo doon. Ha? May pag-aaral tayo doon. At kung may mga Muslim na gustong magpakasal, tayo po ay lisensyado ng PSA. Nagkakasal din po tayo sa Islam. So kung sino sa inyong gustong pumunta sa ating simbahan, sa mosque, ay welcome po kayo mga magulang. Ha? Welcome po kayo doon. Doon po, asikasuhin namin kayo. Ha? Bibigyan namin kayo ng talagang magandang pagtanggap. Ganun po ang turo ng Islam. At libre po ang pag-aaral doon. Libre lahat, walang binabayaran. Ha? Kaya kung sino sa inyong gusto magtanong, lumapit lang, mamili kayo, bigas, coffee, gatas, or 100, bibigay namin sa inyo. So ganun po sa Islam. Hindi po kami nanghihingi sa mga tao ng mga donasyon or ikapo, love offering, bawal po sa amin yan. Kami pa po ang magbibigay sa inyo kapag kayo ay magtatanong. At meron tayong mga libreng babasahin. Meron tayong free books. Pwede kayong kumuha dito. Wala namang bayad. Libre naman yan. Ha? Kumuha lang po kayo dito. Lumapit lang dito. Huwag mahiya. Kung may tanong kayo, bibigyan namin kayo ng 100 or either bigas or merinda. Libre na ang merinda. Ha? Magtanong po tayo mga magulang. Ako po dati daw ako'y Kristiyano. Napakarami kong tanong sa Islam. So, sinabi ni Jesucristo, hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. Saan tayo palalayain? Hindi naman tayo nakakulong. Palalayain tayo sa ating kinagisnang paniniwala at relihiyon. Doon tayo palalayain. Kaya kapag nalaman niyo ang katotohanan, so tayo na mag-isip sa sarili natin. No? Gamitin natin ating talino, huwag ang emosyon. Kasi pag emosyon ang gagamitin, talagang hindi natin masusumpungan ang kaligtasan. Kasi may mga tao na nagsasabi, tulad ko, sa aking sarili, noon sinasabi ko, dito na ako namulat, dito na rin ako mamamatay. Di ba? May kasabihan ng ganun eh. Kinamulatan ko ang pagiging Katoliko, dito na rin ako mamamatay. Pero kung tutuusin mga magulang, kung tayo'y pinapanganak ng mahirap, hindi na ba tayo magsisikap para umasinso naman? Ang punto natin dito, kung ano ang kinagisnan mo, hindi po yan tama na sabihin na dito na rin ako mamamatay. Meron tayong talino eh. Meron tayong intellect na ibinigay ng Diyos. Dapat po ito ang mangunguna. No? So yun po mga magulang. So ipagpatuloy natin. Pero kung may gusto magtanong, lumapit lang at magbibigay tayo sa inyo ng mga regalo. Ha? At kung gusto sa inyo, sino sa inyo gusto magkape, inom ng gatas, ay libre po ito mga magulang. Lumapit lang po, huwag po tayong mahiya. So yun po. So ipagpatuloy natin na kaming mga Muslim, so ipaunawa ko sa inyo ang kahulugan ng Muslim. Kasi ang Islam po, ang Muslim, magkaiba po ang kahulugan. Ang Islam po, ito ay relihiyon. Pero hindi lang relihiyon ng Islam, bagkus ito ay paraan ng pamumuhay ng tao or way of life. Ang Islam hindi lang siya relihiyon. Sinasabi lang namin relihiyon para maunawaan ng mabilis sa pagkakaunawa. Pero ang Islam ay din. Ang Islam ay kumpletong kapamaraanan ng buhay ng tao na galing sa Diyos. At ang Muslim ay ang mga tao. Sino man ang sumusunod sa Islam, nagsasabuhay, ang tawag sa kanya Muslim. Kaya po, para sa kalaman, ang Muslim po ay hindi po ibig sabihin na taga Mindanao siya, Maranao siya, Tausug siya, Maguindanon siya, ay Muslim na siya. Hindi po. Hindi po nakabatay ang pagiging Muslim sa tribo. Yung Maranao, tribo po yan. Tribo ng mga Muslim sa Mindanao. Tausug, Maguindanao, tribo yan. Pero ang kahulugan ng Muslim, sa malapit na pagkakasalin, dahil Arabic ito, ay ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod sa kalooban sa Diyos, yan ang tinatawag na Muslim.
Ang sinumang tao na isinusuko niya ang kanyang sarili sa Diyos, tumatalima siya sa batas ng Diyos, ang tawag sa kanya ng tao na yaon ay Muslim. Magiging Muslim tayo kung tayo ay sumuko sa kalooban sa Diyos. Sumuko, sumunod tayo sa gusto ng Diyos at lumayo tayo sa ipinagbabawal ng Diyos. Yun ang kahulugan ng Muslim. Hindi po nakabatay ang pagiging Muslim sa pangalang Muhammad, Abdullah, Abdul Qadir. Hindi po batayan sa pangalan para magiging Muslim. Hindi rin nakabatay na siya'y pinanganak sa bansang Muslim. Hindi po, kahit na siya'y Arabo. Kung hindi naman siya sumusunod sa kalooban sa Diyos, hindi siya matatawag na tunay na Muslim. Dahil ang tunay na Muslim ay yaong taong may takot sa Diyos, sumunod sa kalooban sa Diyos, lumayo sa ipinagbabawal sa Diyos. Yun po ang Muslim, mga magulang. Kaya kung may kilala tayong Muslim, ang pangalan niya, pero gumagawa siya ng masama, katotohanan, nakakahiya siyang tawaging Muslim. Nakakalungkot. Muslim lang siya sa pangalan. Pero ang diwa ng pagiging Muslim ay yaong taong sumuko sa kalooban sa Diyos. Kung tayo dito, mga magulang, tanungin natin ang ating mga sarili, gusto ba nating sumuko sa kalooban sa Diyos? Lahat tayo magsasabing, opo. Gusto nating sumuko sa Diyos. Kapag inarapik natin ito, Muslim ang kahulugan nito. Yung taong sumuko sa kalooban sa Diyos, yun po ang kahulugan ng Muslim. Hindi lang po tao ang matatawag na Muslim, mga magulang. Pati ang araw, bituin, hangin, buwan, punong kahoy, lahat yan matatawag na Muslim. Bakit? Kasi ang araw, inutusan siya ng Diyos na siya ay sisikat sa silangan at pagdating ng hapon, lulubog sa kanluran. Habang ginagawa ng araw yan, pabalik-balik, paulit-ulit, araw-araw, Muslim ang araw. Pero kung ang araw ay sumasalungat, dito siya sa kanluran sumikat, dito sa lumubog sa silangan, binabaliktad niya, sumuway siya, hindi na siya Muslim. Halimbawa pa, ang punong mangga, puno ng mangga, kapag ang mangga na puno, namunga ng santol, hindi na siya Muslim. Dahil sumuway na siya. So yun pong kahulugan ng Muslim. Ang lahat ng nilikha ng Diyos na sumusuko, sumusunod sa kalooban sa Diyos, Muslim ang tawag sa Kanya. Alam niyo, mga magulang, Muslim naman tayo pinapanganak ng ating nanay. Tulad ng sinabi ko kanina, nagiging Kristiyano lang tayo dahil sa binyag. Pinabibinyagan tayo sa ating mga magulang sa simbahan. Di ba? Yun ang pinaghahandaan ng ating mga magulang. Pero nung pinanganak tayo sa ating nanay, automatic Muslim na tayo. Dahil ang Muslim, ang likas na nilikha ng Diyos na sumusuko sa kalooban sa Diyos. Ang bata, pinanganak na kanyang nanay, walang magtuturo sa kanya patungkol sa Diyos. Pag lumaki ang bata at nagkaisip, mag-a-activate sa kanyang isip na may Diyos nasa itaas sa kalangitan. Mag-a-activate sa kanyang isip, isa lang ang Diyos. Walang magtuturo sa bata. Yun po ang Islam, mga magulang. Nawala lang tayo sa ating pagiging Muslim, pagkatapos tayong binyagan, ay ituturo na sa atin ang ating mga magulang na mga pari na ang Diyos na nag-iisa, tagapaglikha, nagiging 3 persona na. Nanganak na ang Diyos, meron pang Espiritu, 3 Diyos. Yun ang itinuturo sa atin. Doon tayo nawala sa Islam na relihiyon. Nawala tayo sa pagiging Muslim. Yun po ang katotohanan, mga magulang. Kaya po, nandito po kami, hindi po hangad ang saktan ng inyong mga damdamin. Ang hangad po namin sa inyo, mga magulang, kaibigan, kapatid, ay kabutihan. Hangad namin ang paraiso para sa inyo. Gusto namin kayong makasama sa paraiso. Gusto namin kayong iligtas sa kaparusahan sa impyerno. Yun po ang hangad namin. Kaya kung may tanong po kayo, mga magulang, meron po kayong nais linawin, dito lang po kami naghihintay sa inyo. At meron po tayong libreng kape at saka gatas at bigas. Basta magtanong lang kayo.
Kung gusto niyo naman ang pera, 100 ibibigay ko sa inyo, mamili kayo. So, ganun po sa Islam. Wala pong involved na money dito. Walang involved na pera. Kami pa po ang magbibigay sa inyo. Pero isipin natin, huwag niyong isipin na dahil sa regalo, dahil sa kaligtasan, gusto niya ng kaligtasan, kaya kayo nagtatanong. So, welcome po na magtanong dito. At nandito lang kami. At handa kaming sumagot sa tanong ninyo at meron tayong mga libreng babasahin po. Libre po ito, walang bayad. Kumuha lang po kayo mga magulang. Tagalog po ito wala pong bayad. Meron tayong pamagat, ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Dito po sa aklat na ito, ang scholars ng Christianity na mga maalam at ang scholars ng Islam, ang mga Muslim, nagtalakayan po sila. Maalam sila parehas, scholars. So dito napapaloob dito sa aklat na ito. At dito sa aklat na ito, Jesus, propeta ng Diyos. Jesus, propeta ng Diyos. So sa Islam po mga magulang, para bigyan mo kayo ng kaalaman, kaming mga Muslim po ay nagmamahal kay Jesus. Katotohanan po, hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Mahal namin si Jesus higit pa sa buhay namin. Naniniwala kami na si Jesus, siya ang daan, ang ilaw at katotohanan. Ibig sabihin doon, kung gusto natin maligtas, sumunod tayo sa turo ni Jesus. Dahil sinabi ni Jesucristo, kung talagang nagmamahal kayo sa akin, sundin niyo ako. So sa panahon ni Jesucristo, ang kanyang Pangulong Kautusan, ipinakilala niya ang nag-iisang Diyos na tunay. Sa panahon ni Jesucristo, ang kanyang lingwahe, hindi naman siya Pilipino para magtagalog. Sa panahon ni Jesucristo, ang kanyang lingwahe ay Aramaic. Yung Aramaic po mga kapatid, ito ay Semitic language ng Arabic, kapatid na salita ng Arabic. Dahil si Jesucristo, Arabo siya, taga-Palestine si Jesucristo, Palestino siya. At ang mga tao sa Palestine, mga Muslim. Arabo ang mga tao sa Palestine. Kababayan ni Jesus Christ. Mga kamag-anak ni Jesucristo. Meron po ako na kausap sa Saudi, taga-Palestine. Tinanong ko siya, kilala mo ba si Jesus Christ? Yung Palestino na tinanong ko, nagtrabaho sa Saudi, kasama ko sa trabaho. Kilala mo si Jesus Christ? Sabi ng Palestino, hindi ko kilala yan. Wala namang Jesus Christ sa amin. Sabi, ano palang pangalan ng anak ni Birheng Maria? Sabi niya, Isa ang pangalan niya. Isa ibnu Maryam. Jesus, anak ni Maria. Kasi yung Jesus, English na salita ito sa Amerika. Si Jesucristo ay isang Palestino. Sa panahon ni Jesus Christ, Aramaic ang lingwahe doon. Kaya sinabi ni Jesucristo nung nangaral siya sa salitang Aramaic, kasi ang Bible ngayon, wala ng Aramaic. No, nasira na. Puro translation na lamang. Pero ang original ng Bible sa panahon ni Jesucristo, ang original ng Ebanghelyo ni Jesus, Gospel of Jesus, ay Aramaic. Sinabi ni Jesucristo na ganito, Shama Israelo, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ano ibig sabihin sa wikang Aramaic? Sabi ni Jesus Christ, makinig kayo o ang kanang Israel. Makinig kayo ang kanang Israel, sabi ni Jesus. Ang Panginoon nating Diyos, kasamang sarili niya, nating Diyos na may Panginoon daw siya. Natin, sabi ni Jesus, ay iisang Panginoon lamang. Tinuro niya nag-iisang Diyos at nasa ibabaw sa kalangitan mga magulang. Sabi ni Jesus, ibigin, sambahin ninyo ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, buong isip ang nag-iisang Diyos. So yun ang sinabi ni Jesucristo, na tayo daw ay sambahin natin ng buong lakas. Ibig sabihin, habang nabubuhay pa tayo, ibuhos natin ang ating pagsamba doon sa nag-iisang Diyos, sa Diyos na nagsugo kay Jesus, sa Diyos na nagpadala sa lahat ng propeta at tinatawag na Allah. Kaya yung Allah po mga magulang, yun po ang Diyos ni Jesus, Diyos ni Moises, ni Abraham. Arabic lang ito na salita, Allah. Sa Tagalog, Panginoong tagapaglikha. Kaya sa panahon ni Jesucristo, nangaral si Jesucristo, ating mababasa sa loob ng Quran,
na sinabi ni Jesus, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Ibig sabihin mga magulang, ayon kay Hesus Kristo, ayon kay Isa ibn Maryam, at katiyakan, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon, ayon kay Jesus. Si Allah ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Kaya't sambahin nyo si Allah, sambahin nyo ang nag-iisang Diyos, at ito ang matuwid na landas. Matuwid na landas daw, sabi ni Jesus, patungong paraiso, ang sambahin daw natin ang iisang Diyos na tunay. Sa tingin nyo mga magulang, kaming mga Muslim, mali ba ang katuruan ng Islam? Ayon sa katuruan ni Hesus Kristo na sambahin lang natin ang nag-iisang Diyos, ang lumikha sa atin? Lahat tayo magsasabing tama, di ba? Sino ba ang dapat sambahin? Ang tagapaglikha o katulad nating nilikha? Sasagot tayo lahat. Doon tayo sa tagapaglikha sumamba. Yun ang turo ng Islam. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga pari na nag-Muslim, mga pastor, mga ministro, yumayakap sa Islam. Dahil nakita nila ang malinis pagdating sa pagsamba sa Diyos. Dahil sa Islam, kung sino ang lumikha sa atin, siya ang nararapat sa ating pagsamba mga magulang. Sabi ng ating mga pantas, Al-Khaliqu li hadil asya huwa al-mustahiku lil ibadah. Kung sino ang lumikha sa ating lahat, lumikha ng langit ng lupa, lumikha sa atin, siya ang nararapat na ating sasambahin. Kaya nga si Allah, sinabi niya sa banal na Quran, Huwallahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa bainahuma. Sa malapit na kalawan, sinabi ni Allah, at katotohanan, si Allah ang naglikha ng kalangitan, naglikha nitong kalupaan na ating tinitirahan, ang lupa, mga magulang. Kung hindi natin sasambahin si Allah, huwag tayong tumira sa kanyang lupa. Saan tayo titira? Ang kalupaan, nilikha ni Allah. Tapos hindi natin sasambahin si Allah? Sasamba tayo sa mga katulad nating mga nilikha? Nasaan ang utang na loob natin sa dakilang tagapaglikha na si Allah? Kaya po mga magulang, andito kaming mga Muslim, gusto namin kayong ibalik sa tamang pagkilala sa Diyos. Si Allah po ay nag-iisa lamang. Hindi po marami ang Diyos. Dahil halimbawa, ang Marikina, kung tatlo ang Diyos, kung tatlo ang mayor, magkakagulo ang mga tao sa Marikina. Isa lang ang mayor, si Maan, di ba? Hindi pwede na si Maan, si Kimbo, parehas mayor. Silang dalawa, pwede ba yung ganon? Magkakagulo ang tao. Ang Diyos pa kaya, ang tagapaglikha? Sabi mong tatlo siya, tatlong persona ang Diyos, di magkagulo tayo. Sinong sasambahin natin? Magsisilos yung isa. Kaya nga sinabi ni Allah, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, sa mga tao na ang Allah, ang Diyos, iisa lang. Isa lang po ang Diyos, mga magulang. Huwag nating paramihin. Huwag nating pasubrahan. Kapag ang reliyon ay nagtuturo na ang Diyos ay tatlong persona, tatlong tao, tatlong magkaibang persona, abay, iba na po yun. Mag-isip na po tayo. Isa lang po ang Diyos. Isa lang po ang Panginoon. Wala nang iba pa maliban sa Kanya. Qul huwallahu ahad. Siya ang Panginoong Allah, ang nag-iisang Diyos lamang. Dahil isa lang po ang Creator. Maliban pa sa Kanya, creation. Tayong lahat yun, nilikhaan na tayong lahat. So, sino ang dapat sambahin? Ang Creator o creation? So, sasabihin natin Creator. So, mag-Muslim kayo. Dahil sa Islam, ang sinasamba ay Creator, ang tagapaglikha lamang. Pangalawa, katangian ni Allah, katangian ng Diyos, Allahus Samad. Si Allah ang Diyos, sandigan ng lahat. Ibig sabihin ng sandigan ng lahat, walang pangangailangan ang Diyos. Si Allah ay walang pangangailangan sa atin mga magulang. Kaya ang Diyos
Kung ang Diyos na sinasamba natin ay kumakain, nagugutom, nauuhaw, umiinom, tapos na inaantok, natutulog, napapagod, abay hindi yan Diyos. Tao yan katulad natin, mahina. Ang Diyos walang kahinaan. Huwal qawi, makapangyarihan, napakalakas niya. Wala siyang pangangailangan sa atin. Pero may mga ibang mga ngaral, mihingi ng donasyon para sa Diyos. Bakit? Kailangan ba ng Diyos ng donasyon? Ang Diyos makapangyarihan, hangin nga, libre. Tapos hihingi siya ng donasyon. Allahu Akbar. Ang Allah, mga kababayan, mga kaibigan, sandigan ng lahat, siya ang ating sinasandalan. Lahat kapag may mga dilubyo, baha, bagyo, lindol, humihingi tayo sa taas. Humihingi tayo ng saklolo sa Diyos. Siya ang sandigan ng lahat. Yan ang katangian ni Allah. Walang pangangailangan. Yun ang Diyos na tunay. At si Allah, mga magulang, ang tunay na Diyos, hindi namamatay. Kasi may mga turo sa ibang reliyon na ang Diyos ay namatay. 3 araw, 3 gabi. Hindi po pwede, mga magulang. Bakit? Ang buhay natin na mga tao, ang nangangalaga nito ay ang Diyos, si Allah. Ay kung pag namatay si Allah, namatay ang Diyos, sino na mangangalaga ng buhay natin? Sinong magbibigay ng hangin, oxygen para mabuhay tayo? Kung namatay ang Diyos, di ba? So, ang paniniwala na ang Diyos ay namatay, ito ay kalapastanganan sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha. Kaya nga sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يُمُوتُ. Ibig sabihin, mga magulang, sabi ni Allah, sabi ng Diyos, magtiwala kayo sa Diyos na palagiang buhay. Buhay na buhay si Allah. Kailanman hindi namamatay. Ha? Hindi namamatay, mga magulang. Ang Diyos walang kamatayan. Huwal awwal wal akhir. Siya ang nauna, siya ang mahuhuli. Hindi pa niya nilikha ang mundo, nandito na siya. Tapos mamamatay siya? So paano tayo na kanyang mga nilikha pag namatay siya? Baka maganda hulugan ng nasa kalangitan, ng araw, ang buwan, ng mga galaxies. Millions of galaxies nasa itaas. Magbagsakan yan kung namatay ang Diyos. Ang driver nga, driver ng bus, biyaheng probinsya, biyaheng Bicol, halimbawa, paliko-liko yung daan. Tapos nakaidlip ang driver. 5 minutes, nakaidlip, natulog. Anong mangyari ng sasakyan, ng bus? Mahuhulog sa bangin. Ang Diyos pa kaya namatay na 3 araw, 3 gabi? So yun po, ito'y paggising ng ating kaisipan, mga magulang. Ang Diyos kailanman hindi namamatay. Yan ang katangian ni Allah. Ano pa ang sabi niya? Lam yalid wa lam yulad. Ang Diyos, ang Panginoon na si Allah, ay hindi po nagkakaroon ng anak. Hindi po nanganganak ang Diyos, mga magulang. Kaya po kaming mga Muslim, wala kaming Pasko. Di kami nagsiselebrate ng Pasko. Dahil hindi kami naniniwala na ang Diyos ay nanganak. Kasi kapag nanganak ang Diyos, ay dalawa na ang Diyos natin. Diyos matanda, Diyos bata. Hindi pa kasama ang Espiritu. At kapag nanganak ito, masisira na ang kaisahan ng Diyos. Hindi na siya nag-iisa, dalawa na sila eh. Parang tayo, kapag nanganak ang ating asawa, dalawa na sila ng asawa natin yung anak. So sinabi ng Allah, Lam yalid, hindi ako nagkakaanak. Hindi kailangan ng Diyos ni Allah ang anak. Hindi siya katulad nating mga tao, na tayong mga tao nag-aasawa tayo. Bakit? Gusto natin ng anak eh. Gusto natin ng lahi. Gusto natin may magmana sa ating kayamanan. Gusto natin dumami ang apelyido natin. Pero si Allah, ang Diyos, hindi niya kailangan ng anak. Dahil kahinaan ito sa Kanya. Kapag nangangailangan siya ng anak. At ano pang sabi ni Allah ang Kanyang katangian? Walam yulad.
Hindi daw ipinapanganak ang Diyos. Si Allah, mga magulang, walang nanay, walang tatay ang Diyos, walang pamilya. Paano nagkaroon ng nanay ang Diyos? Sino bang nauna, ang Diyos o ang tao? Sasabihin natin ang Diyos ang nauna. Bakit may nanay siya? Paano nangyari? So ito'y mali na naman na paniniwala kasi ang Diyos ang nauna, wala pa yung tao. Kaya kung mayroong nanay yung Diyos natin, magtaka na tayo doon kasi ang Diyos walang simula. Kasi kung may simula, pinapanganak ang Diyos natin, lahat ng may simula, may wakas. Tayong mga tao, bakit mamamatay tayo? Kasi nga may simula tayo. Meron tayong simula, pinanganak tayo ng ating nanay. Kaya tayo, magwawakas din ang buhay natin. Kasi may simula tayo. Ano pang sabi ng Diyos sa kanyang katangian na si Allah? Walam yakullahu kufuwan ahad. At si Allah ang Diyos, ang tagapaglikha, ay wala sa kanyang makakahalin tulad. Walang kagaya. Hindi natin pwedeng i-drawing ang mukha ng Diyos. Hindi natin pwedeng picturean. Bakit? Wala pang nakakita sa kanya eh. Paano mo nagawa ng picture o larawan ang Diyos, samantalang wala pang nakakita sa kanya? Sinabi nga ni Jesus sa Bagong Tipan wala pang sino mang Diyos ang nakakakita magpakailanman sa kanya. Paano nagawa ng larawan kung wala nakakita sa Diyos? Kaya sa Islam, kung pumasok kayo sa mosque, wala kayong makikitang larawan dyan. Wala kayong makikitang mga rebulto. Kasi ang Diyos walang katulad, walang kagaya, hindi tao, hindi bagay, hindi natin maisip kung anong hitsura ng Diyos. Bakit? Wala pang nakakakita sa Kanya. Kaya sinabi ni Allah, Laisa kamithli shay'un wa huwa samiul basir. Si Allah ay walang kahalintulad, sa Diyos ay walang kagaya, ang Diyos ay hindi tao, hindi bagay, hindi kung ano-anong mga nilikha, wala siyang kahalintulad. So yan po ang katangian ng Panginoong Allah, mga magulang. At uulitin ko, si Jesucristo sa Islam, mahal namin, ginagalang, isinasabuhay namin ang turo ni Jesus. Kaya nga kami nagpapahaba ng balbas. Makikita nyo mga Muslim, makapal, mahaba ang balbas. Dahil si Jesucristo, tignan mong larawan ni Jesucristo, makapal, mahaba din ang balbas ni Jesus. Siya yung isa sa aming tinutularan. Kasi ang mga propeta, dapat nating sundin, mahalin, igalang, isabuhay ang kanilang katuruan. Kaya nagpapahaba kami ng balbas. Magtaka kayo sa mga lalaking Muslim. Bakit mahaba ang balbas? Parang terorista. Mahaba ang balbas, parang kambing. Pero kung tignan natin ang larawan ni Jesus Christ sa kanyang rebulto, makapal, mahaba din ang kanyang balbas. Walang mga disipulo ni Jesus o yung mga santo na walang balbas, makapal din ng mga balbas. Di ba? Pag pumasok tayo ng simbahan. Si Jesucristo kasi mga magulang, Muslim siya. Hindi po Kristiyano si Jesus Christ. Si Jesus ay Muslim, sumusuko sa kalooban sa Diyos. At yan ang kahulugan ng Muslim. Si Jesus Christ, bakit siya Muslim? Paano ba magdasal si Kristo? Si Kristo nagdarasal ayon sa Biblia, Mateo 26, talatang 39, si Kristo umakyat sa bundok ng Getsemani, nagpapatira pa sa lupa, nagdarasal siya. Ang kanyang noo, nakadikit sa lupa, nananalangin si Kristo, umiiyak siya. Sabi niya, O Ama ko, hanggat maari, alisin mo sa akin ang saro ng kamatayan. Ayaw niyang mamatay, nagmamakaawa si Jesus. Nagpapatira pa sa lupa. At sabi ni Jesus, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang kalooban ang masusunod. Sumuko si Jesus sa kalooban sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng Muslim. Ang taong sumuko sa kalooban sa Diyos. Si Jesucristo nagfa-fasting. Ayon sa Biblia, Mateo 4:2, nag-ayuno si Jesus ng 40 araw, 40 gabi. Nagutom na uhaw si Jesus. Isang buwan mahigit nag-aayuno si Kristo. Sinong nagsasagawa ng pag-ayuno ng isang buwan? Mga Muslim lamang sa buwan ng Ramadan. Isang buwan, katulad ni Jesus.
Kasi nga sabi ni Jesus, kung mahal niyo ako, sumunod kayo sa akin. So, kaming mga Muslim nagmamahal sa Kanya, sumunod kami sa Kanya. Ngunit, hindi namin sinasamba si Jesus. Dahil ang pagsamba mga magulang, ayon kay Jesus, doon lang sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Sa Allah lamang ang pagsamba. Ang mga propeta, sila lamang ang ating tularan para tatanggapin ng Allah, ng Diyos, ang ating pagsamba. Yun po mga magulang. Kaya po, kung meron po tayong nasabi dito na nasaktan ang inyong damdamin, patawad po mga magulang, paumanhin po. Talagang hindi po namin hangad na masaktan ang ating mga damdamin. Ngunit ang hangad namin ay kaligtasan po ninyo. Kaya kung may tanong po kayo bilang paglilinaw, ay tatanggap tayo ng katanungan. At ulitin ko, may libre tayong kape dito, libreng gatas, libreng snacks. Libre po yan Lumapit lang kayo dito kahit wala kayong tanong. Libre po ito lahat. May bigas din po tayo. Kung sinong gusto magtanong, may bigas. Kung ayaw nyo ng bigas, 100, 100. Mamili kayo. Ganun po sa Islam. So hanggang dito na lamang at medyo na mamaos na rin ako. Tunay po na ang katotohanan minsan ay mapait, masakit, di ba? Parang gamot, ang gamot, ayaw natin ng lasa, mapakla. Pero ang gamot, nakakatulong sa atin para gumaling yung sakit natin. Hindi po ba? Ganon din po ang katotohanan. Minsan, ang katotohanan, medyo tinatamaan yung ating paniniwala, nakirot yung damdamin natin, pero yun pala ang daan para magabayan tayo ng Diyos. Yun pala ang daan para mabuksan sa atin na makapagnilay-nilay tayo sa katotohanan. Yun po mga magulang, maraming salamat po sa lahat ng nandirito. Kami po ay lubos na nasiyahan at humingi ng pasensya sa inyo na nakadisturbo kami ng konti sa inyong lalaro or pagre-relax dito sa park. Humingi po kami ng paumanhin. Maraming po salamat sa lahat. At kung may tanong, lumapit lang dito habang tayo ay nagkakapi. Lapit lang po kayo dito. Maraming salamat po sa lahat. Kung may tanong, lapit lang po. May libre po tayong babasahin dito Libre po lahat ito na nandito sa lamisa. Maraming salamat po.